Sa kanyang interview sa Bilyonaryo News Channel, ipinaliwanag mismo ni Senator Ping Lacson kung bakit siya nagalit sa mga anyay, walang basehan at personal na akusasyon ni DDS Senador Alan Peter Cayetano tungkol sa umano'y bigla niyang yaman. Unang-una, wala ako sa gobyerno from 2022 hanggang 2025. Ang huling file ko ng SALN 2022 siyempre nung nag-exit ako. Ang sunod na pag-file ko 2025. So yung pagitan na yun, wala ako sa gobyerno, private individual ako. Meron kaming real estate deal na nag-broker kami, medyo malaki yung deal at kumita kami. Masama ba yun? At ito'y pinagbayad ko ng buwis. Katunayan, yung taxable years ko ng 2023 and 2024. Sa 2023 taxable years, nag-file ako ng 2024, 10.5 million pesos. Dahil nga, malaki yung amin na kolekta. Doon sa, kasi hulugan yun hindi naman bigla yung binigay sa aming yung broker's fee. No, hanggang ngayon nga, meron pang binabayaran sa amin doon, hindi pa kumpleto. Ayon kay Lacson, ang mga kinita niya ay galing sa legal na paraan at nangyari ang mga ito noong wala na siya sa gobyerno. Hindi daw ito papalampasin ni Lacson dahil inatake daw ni Cayetano ang kanyang integridad. Ang point ko lang dito, wag mo atakehin ang integridad ko. Magpe-Facebook live ka. Alam mo, hindi ako mapatol sa kanya mga nauna kasi mga nonsense. Pero pagka integridad na, alam mo, inalagaan ko to noong previous life ko pa sa law enforcement. Naging Philippine Constabulary ako, naging police ako. Inalagaan ko talaga ito. Hindi ako tumatanggap sa mga gambling lords. Hindi ako tumatanggap ng mga lagay. Katunayan, ako nga yung nag-correct ng kotong culture. Pinalitan ko yung kotong culture ng mga pulis kasi I was leading by example. And then when I ran sa Senate, ganun din pinagpatuloy ko yung aking advocacy. Hindi ako tumatanggap ng pork barrel. Wala akong kinukuha ang kickback. Kapag may mga lobby money, hindi ko ito tinatanggap. Katunayan, minsan pag may nagpapadala nga, binabalik pa namin. Alam ni Senate President Tito Soto to. Kasi minsan may nagpadala sa aming congressman at okay na raw yung kausap nila. Sinauli namin. At hindi namin sinauli sa congressman, sinauli namin doon sa mismong applicant ng franchise noong araw. Tungkol naman sa akusasyon ni Cayetano na namimersonal siya, sinabi ni Lacson na hindi niya alam kung saan ito nanggagaling. Aniya, si Cayetano ang nang-iintriga at tila naghahanap ng away, hindi lang sa kanya kundi maging sa iba pang mga senador. Hindi ko alam kung rin sasabi niya personal, pati yung kay Senator Marcoleta, nag-iintriga siya eh. Alam mo, sinama niya pa si Senator Tulfo, si Senator Escudero, Senator nag-iintriga siya. Yun lang naman point niyan. Gusto niya mag-away-away kami, kaya pinag-away-away niya kami. Pero hindi kami tatablan kasi nga pag nonsense ang sinasabi niya, hindi namin siya pinapatulan. Pero pag iatak mo yung aking integrity, ibang usapan yan. Kasi wala namang pinamana sa akin yung magulang ko eh. Kundi yung kanilang magandang ehemplo sa pagiging tapat, pagiging honest. Ano, mahirap kami nung araw, super yung tatay ko. Nanay ko, tindera sa palengke. Pero pinalaki kami na maayos. At dinala ko yan hanggang sa magpahanggang ngayon. Mamamatay ako na hindi ako talagang, hindi ako corrupt na public official. Sa pagtawag naman ni Cayetano sa kanya bilang chief persecutor, sinabi ni Lacson na ayaw na niya itong patulan dahil ginagawa lang umano ito ni Cayetano upang magkaroon ng mapag-uusapan sa kanyang Facebook Live. Ayoko nang patulang ganun mga patutsada kasi it doesn't make sense, ano. Walang sense para patulan. Ginagawa niya lang yan para sagutin siya, para magkaroon siya ng masasabi sa kanyang regular na FB Live. Yung sa kanyang ewan ko kung ano yung pinapapil niya ngayon sa buhay. Pero wag niyang atakihin ang integridad ko. Talaga makipag-away ako sa kanya. Katunayan, alam mo, hinalungkat namin doon sa aming files yung mga flood control, mga slope protection actually, saka mga ibang proyekto do sa Taguig. Ang kanyang insertion sa 2025 budget pa lamang, 6.79 billion pesos. 2025 gaa pa lang ito, record ito. Kaya hindi niya ma-address eh. 70 projects yan, na-implement 68. At yung dalawang proyekto na hindi na-implement, matter of record, nasa around 70 to 75 million lamang yun. Ang ibig sabihin, na-implement yan 6.715 billion. Now, may kausap kami mga kontraktor na nagsasabing hindi siya bumababa sa 25%. Hindi galing sa akin yan. Yun yung amin dinidevelop ngayon.
na pagka nag-resume yung hearing ng Blue Ribbon Committee, pwedeng lumabas to. Hindi ko sinasabing sigurado lalabas kasi work in progress ito lahat. Kasi nga yung kanyang bagman identified na namin, hindi ko lang sasabihin kung sino muna dahil dinidevelop nga namin ito. Panoorin ang buong paliwanag ni Lacson tungkol sa isyu ng 6.9 billion peso insertions ni Cayetano, kabilang ang aligasyon na umano'y tumanggap ang tinaguriang DDS Facebook Live seller ng 25% kickback. Yun ang information, subject to validation. Yan ang sinabi sa amin nung kausap naming kontraktor na nangontrata sa Taguig, na hindi siya bumababa sa 25% yung singilan dyan siya, no? At yun yung, alam mo yung maski yung city engineer, hindi ko nababanggitin yung pangalan, ano? Pero labas-pasok sa casino, ang win-loss record niya, yung lifetime na win-loss record. 2 aliases ang ginagamit niya. Nasa akin yung record niyan. Nasa akin yung dokumento niyan. Will this be... Ang lifetime win-loss record, yung panalo sa katalo, kung susumahin mo, nasa mga almost 500 million pesos. So kung city engineer, gano'n ang gawi, hindi ko alam kung tolerated niya ito o hindi. Pero yan, nasa record din yan. Ano pong plano nyo dito sa mga sinasabi nyo pong hawak nyong ebidensya at case build-up na ginagawa nyo? Will this be a subject of the Blue Ribbon Committee hearing o ibibigay nyo po ito sa mga law enforcement agency? Ayon pa kay Lacson, magsasagawa sila ng investigasyon ukol sa flood control, corruption at insertions ni Cayetano at sa mga anomalya sa Taguig sa Blue Ribbon Committee para makakuha daw muna sila ng testimony. Isa sa gustong mag-testify laban kay Cayetano at sa mga anomalya sa Taguig ay mismong ang nakababatang kapatid ni Alan Peter na si Direk Lino Cayetano. Either way, pwede ko idiretso na sa ombudsman kapag yung mga ebidensya. Pero mas maganda idal sa Blue Ribbon para merong testimony. Katulad yung kay Bernardo, kina Alcantara, merong magpapahayag. At pagkatapos nun, sususugan yan ng mga documentary evidence para matibay. Katunayan, may mga naipadala na kami sa ombudsman. Pero mas mainam sa, alam mo, ang chairman yan, si Senator Erwin Tulfo. Pinag-usapan na rin namin ito na pag nag-resume, meron kami mga ipapatawag na mga resource persons na siyang magpapahayag under oath. Pati yung mga dokumentong nandyan na sa amin, nasa baul na namin yan eh. Hindi lang naasikaso kasi nga medyo nagkaroon ng doon sa partial committee report, ayaw nila magpirma, medyo naantala. Pero ito, bubuhayin ko talaga ito dahil inatak niya ang aking integrity. Pati yung mga napasyalan na rin ng staff namin yung mga proyekto dyan sa Taguig eh. Pero, kaya alam namin, may idea kami. Meron kaming drone shots. Kumpleto kami diyan. Kaya lang, ngayon nga, kinukumpile namin lahat para pag nag-resume ang hearing sa Blue Ribbon, magkakaintindihan.